Alright, there you go guys. Magandang umaga. Right. So yun guys, bali mag-iikot-ikot tayo ngayon. Hindi natin alam kung saan ang rombo natin sa totoo lang. Yes! Good morning mga kabiyahe. Ang lakas ng yes ko doon, ano? Excited? Ayun nga mga kabiyahe, maaraw at ayon sa pag-asa ay mananatili itong ganito hanggang weekend. So well, Sabado na ngayon. So Linggo, sabi nila ay mainit pa rin. Kaya ginawa natin, nagsamantala tayo. We took advantage of this weather na maaraw. Actually kanina nagising ako ng mga 3 AM. Balak sana natin na bumiyahin na kasi kagabi pa naman tayo nakapaghanda. Pero naalala natin na meron pa pala tayong dapat gawin sa bahay. May mga ilan pa tayong kompromiso pala na naalala ko. Kaya time check 9 o'clock. 9:06 to be exact. Well, yun nga, kailangan muna natin tapusin yung mga bagay-bagay. At tanungin nyo ako mga kabiyahe, saan ang punta ko? Saan ang biyahe natin today? Well, pupunta tayo ng Gapan. Pupuntahan natin yung Old Gapan dahil hindi pa natin siya nakikita, no? Kung saan sinasabi na yun yung Little Vegan, no? Yun yung Little Vegan. So pupuntahan natin siya today. So most probably siguro mga 4 hours, 3 hours, ganun ang biyahihan, no, papunta ron. And then kapag nahando na tayo, let's check kung makakapunta tayo ng Dingalan or at least Bungabon o Gabaldon. So malapit na siya, malapit na siya. Pero let's see mamaya. So yun mga kabiyahe, katulad nga pupunta tayo ng Gapan ngayon, no? Gapan, Nueva Ecija. Kasi matagal na tayo hindi nakakapag norte. Lagi tayo sa Antipolo, no? Mas madalas tayo doon sa Marilake. Ayoko talagang pupunta ron ng Sabado dahil nga nagkalat ang mga kamote. Hindi naman natin sinasabing hindi tayo nagkakamote paminsan-minsan, no? Pero mas mainam na yung umiiwas tayo sa mga ganon kaysa ilagay yung sarili natin sa alangan, diba? So sa akin lang naman yan. Sa akin lang yan, mga kabiyahe. Alright? Pero kung gusto nyo doon, wala naman tayong ano. Yung sa akin naman ay sineshare ko lang yung aking mga thoughts, no, iwas lang. First intervention ko kasi sa sarili ko yun, yun. Pero punta muna tayo ng Gapan, Nueva Ecija. So ang gagawin natin doon, titingnan natin yung mga bahay-bahay doon, mga lumang mga lumang building o bahay, no? Yun ang ating sasadyain doon. Sana hindi tayo mabigo.
Pero yun ang nakita na natin naman yun sa YouTube eh, napanood na natin. Talagang hindi mo na kailangan halos pumunta ng vegan, no? Para lang makakita ng mga ganong bahay. May malapit kapan. Kaya puntahan natin yun para makita ng sarili nating mata, no? Mahirap kasi yung sabi ko nga, maganda yung nanonood tayo sa YouTube, no? Pero mas maganda kung makikita natin, di ba? So yun ang plano. Tayo ay maggagapan, and from there let's decide. Tingnan natin kung saan pa tayo makakarating. Hanggat may gasolina, hanggat meron tayong panggas. Ayun, diretso ang biyahe, no? Diretso ang biyahe. Ayan, talagang inaayos nila ngayon mga kabiyahe, no? They took advantage as well dun sa weather condition natin. Gahanda na uli. Ito ay sakop na ng Valenzuela. So, ito ay Valenzuela City na. So dito kasi lumalaki talaga ang tubig dito mga kabiyahe. At ngayon inaayos nila yung mga estero para kahit paano maibsan, no? Hindi naman talaga mawala yung baha dito. Malabon, Nabotas, Valenzuela. Can you imagine nga sa Bulacan, di ba? Sa Pampanga nga talagang sumobra yung baha, no? Pero dito kasi sa Kamanaba, aminin man natin hindi, talagang mababa, no? Kaya kapag umuulan o may bagyo, talagang ramdam na ramdam dito yung baha, no? Pero kapag naman high tide lang ang pag-uusapan, hindi naman na to inaabot. Yung high tide lang, no? Yung walang kasamang ulan. Pero pag may bagyo, syempre ibang usapan yun mga kabiyahe. Dahil nga mababa dito sa Kamanaba, dito puntahan ng mga tubig, no? So kahit anong gawin ng gobyerno, ng local government ng Kamanaba, puro preventive na lang ang nangyayari. At least mababawasan yung paghihirap ng mga tao dahil sa baha, no? Dahil nga ngayon, syempre nawawala yung hanap buhay, no? Nahihirapan yung hanap buhay. Yun lang naman yun talaga, pagbaha. So ito simbahan to mga kabiyahe. Pa rin tayo MH del Pilar. Ang labas natin dito is Dalandanan, papunta ng Maykawayan, MacArthur Highway. So mas pinipili natin dito dumaan dahil nga syempre medyo sabihin natin shortcut ng konti, no? Pero yun nga may meron tong bawi sa trapiko. Medyo marami ritong Pasensya na kayo dun sa doon. Alanganin din ako kumakaliwa rin pala si kuya, hindi natin napansin. Pero nagtataka ako, wala namang kaliwaan, wala namang daan doon para maliwa. Pero ayun. Right, so gawin natin mga kabiyahe, balikan ko kayo maya dahil wala pa naman ditong dahil medyo traffic pa rin. So unti-untiin lang natin to, gagapangin natin to, and then balikan ko kaya. Right? Yung guys, nandito na tayo, malapit na tayo sa Maykawayan, Bulacan. Maykawayan, Bulacan na tayo mga kabiyahe. Medyo wala namang traffic. Sabado kasi today, no? Kaya tayo umalis ng tanghali, katulad sabi ko kanina, may magana pa tayo. Pero ang totoo rin talaga mga kabiyahe, kaya mas pinili ko talaga ngayon na malis ng medyo is, alam mo yun, para makita natin yung daan talaga, no? Yung i-offer
na mga tanawin, no? Yun ang gusto kong makita nyo eh. Yung nakikita ko, gusto kong makita nyo rin talaga, no? Kaya kahit nasa nanonood lang tayo sa YouTube, no, nanonood lang tayo kung saan, anong platform, ma-enjoy. Kaya kasi mga kabiyahe, sa YouTube lang tayo nag-upload ng mga content natin, no? Hindi pa tayo nag-venture sa TikTok, sa Instagram, mga ganun tipo. Sa YouTube lang talaga tayo nagko-concentrate muna. Malay nyo, mangyari din yan. Mahina na ang daddy nyo sa sa multitasking. Pero sabi naman ng iba, there's no such thing as multitasking. Alright, so mamaya na tayo magkwentuhan na mga kabiyahe. Update ko kayo. Approaching naman na tayo ng Marilao. So maya maya nasa Marilao na tayo nito, no? SM Marilao. Tapos diretso lang naman tayo. Siguro balikan ko kayo pag nasa na tayo. Papunta na tayo ng bypass ng Pulilan. Alright, stop recording. Ganon. Huli tayo. Stop recording. Start recording. Guys, Pulilan bypass na tayo. Dito na ako nag-start ng natin. Hindi na ako nagkuha ng video doon kasi puro traffic lang naman nung makarating tayo ng bypass. Talagang nasobrahan ng traffic din. So kaya dito na tayo, Pulilan bypass. Hindi tayo nagmamapa mga kabiyahe kasi rides natin wala naman tayong hinahabol. So ang gagawin natin is traditional natin, no? Traditional way ng pagpunta sa isang lugar na di mo alam. Ano yun? Magtanong. So yun ang gagawin natin ngayon. Hindi tayo magmamapa. So one way na makapag-interaction tayo sa mga lokal, sa mga kababayan natin, huwag na natin sabihin yung lokal, no, is pag-usap, magtanong, di ba? Human connection pa rin ang gagawin natin. Dahil yun naman ang natin, gusto natin laging ginagawa, nakikipag-usap sa ibang tao. So kaya tayo ay magtatanong lang na magtatanong. Sana bukas si Motodeck si Trupa, no, lagi natin na pinapanood yan si Trupa, lalo sa GC, na kapag nag-PM na yung nila, yung grupo na Trupa, ay napapadalan din tayo dahil kasama tayo sa grupo. Kaso yung racing kasi niya hindi naman tayo mahilig kasi dun sa racing. So pinapanood lang natin, hindi na tayo nakakapunta. One way of supporting pa rin yung mga idol natin, diba? Alright, so maya mga kabiyahe, balikan ko kaya. Stop recording. So guys, update lang. Bali, dito pa rin tayo sa bypass ng Pulilan. Nagpagas na lang tayo dun sa may Petron. At nag 2 bars na lang tayo para we're on the safe side lang. Yun, 44 kilometers from here to Robinson's Gapan.
Yung nakalagay dun sa isa nakita natin eh. Nagmamaru eh, no? Eh, so yun nga, pulilan pa rin tayo. Time check is 10:21 ng umaga. So nasa isang oras at almost isang oras kalahati na rin tayo nagmumotor. Hopefully makarating tayo ng Gapan before mag 12. Oo, mga ganon. Mga 12 para eksakto kakain tayo dahil hindi pa rin tayo nagbe-breakfast at kape lang ang laman ng ating tiyan. Pero busog pa naman tayo. Wow, anong meron? Bakit traffic? No? Ano kayang meron? Bakit traffic? Grabe ah. Unexpected. Unexpected to. Tingnan natin lang kung bakit nagkaka-traffic. Buti na lang tayo ay nakamotor at nakakapag ano-ano tayo. Ako, pamahaba talaga. Oh? Ang mahaba talaga tong susuungin nating trapiko mga kabiyahe. Siguro balikan ko na lang kayo maya maya para makapag-diskarte tayo ng husto. Okay? At talagang medyo ano eh, medyo mahaba. Okay? Stop recording. Stop recording. Stop recording. So yun guys, ang nangyari pala dahil kaya ang haba ng trapiko is sarado tong isang side. Sarado yung isang side. So nagme-merge lang dito lahat ng trapiko. So isang tulay lang yung nadadaanan dahil ito ay siguro sira o ginagawa. So kaya nakakabigla kasi kanina kung bakit ganun. Yung pala sarado. Kasi grabe yung haba ng trapiko mga kabiyahe kanina. Medyo kakaiba lang yung datingan. So ginagawa itong tulay, isang tulay dito o overpass dito, no? Tulay. So ginagawa siya. Kaya ganon. Well, at least alam natin para rin sa ano to, kagiginhawa. Siyempre ngayon habang ginagawa medyo sakripisyo, tiis-tiis lang. Pero after naman ng hirap may ginhawa. Alright, so balik ko kayo mamaya mga kabiyahe dahil talagang mukhang malayo pa to. Alright, stop recording. Yan guys, update lang. Puli lang pa rin tayo. Nagpahinga lang tayo sandali. Saglit lang. Umano tayo. Tayo ay nag-jingle bells lang. Yun, tuloy-tuloy na tayo mga kabiyahe. At konti na lang naman to. At nandun na tayo sa dulo ng Pulilan, San Rafael, probably around mga 5 kilometers more from here
Ando na tayo sa bandang San Rafael. So yun, balikan ko kayo mamaya mga kabiyahe. Enjoy muna natin yung pag-motor natin. Okay? Stop recording. Yun mga kabiyahe, dito na tayo sa San Rafael Shell Station. So andyan yung one garage. Tingnan lang muna natin. So that is one garage owned by Katrupa. And that is our idol Motodeck. So sarado pa siya, hindi tayo makakapunta. Kaya diretso na tayo. Diretso na tayo dahil sarado pa si Trupa. 10:45. O baka hindi natin alam kung mag-open o hindi eh. So yun, dire-diretso na tayo mga kabiyahe. San Rafael tayo ngayon. At tayo ay papunta na ng Cabanatuan. So mag-stop over lang tayo dun sa mga arko mga kabiyahe. Dahil matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapagpunta rito. So mag-take lang tayo ng mga ilang mga pictures siguro. Tapos diretso na tayo. At ano ba yun? Daming lubak ngayon. So konting ingat mga kabiyahe pag gagawi kayo dito sa may papuntang Cabanatuan. Medyo ingat-ingat na rin ng konti dahil nga medyo siguro dahil na rin sa nagdaang bagyo talagang medyo malubak, no? Hindi naman ganun kasinsin yung lubak. Pero tingnan natin. Para na rin sa inyo mga kabiyahe na maging aware. Ayan, no? Ang lalalim, no? So medyo ingat lang talaga. Ingat lang talaga. At may malalalim talaga na lubak. Okay? So balikan ko kayo maya maya mga kabiyahe. Stop recording. Yan guys, San Miguel na tayo. San Miguel, Bulacan. Welcome to San Miguel, Bulacan. Stop recording. So yun guys, mga kabiyahe, malapit na tayo sa arko ng Nueva Ecija. Ang ganda ng ano, orange na buko. Ayan, dito na rin tayo kakain mga kabiyahe. At medyo masakit na rin yung ulo natin. Wala pa kasi tayong kinakain eh. So yan, bilihan 6 na piraso, 100. 100, 6 na piraso, may tigo 150. Ayan guys, arko ng Nueva Ecija. So dito na rin tayo kakain. Hahanap lang tayo ng makakainan dito sa lugar na to. Ate, meron tayong pinag-iinuman ng kape rito, si Manong eh. Kaso nung nakaraang punta natin dito, wala na rin siya. So most probably baka na-relocate siya. Malamang sa alamang ganun ang nangyari. So yan, Gapan City. Gapan City. Gapan City Alumni Association. Someone is waiting for you. Drive safe. Stay safe. Ang ganda. Berdeng berde. Gapan Nueva Ecija.
stop recording. Guys, Gapan City. Hindi na tayo nag-bypass dun sa kabila. Kasi gusto kong dumaan dito talaga. Ito, itong daan na to. So gusto ko to eh. Wala lang, gusto ko lang. Hanap lang tayo ng makakainan, mga kabiyahe, at medyo Tomgolitis na talaga tayo. Tomgolitis na talaga tayo. Ayoko nang makarating pa dun sa Santa Rosa para kumain. Ako nang dumating pa ng Cabanatuan. Pero tingnan natin kung kaya pa. Gusto ko kasi magkape. Time check 11:51. Nakakuha naman natin yung goal natin na before 12 nandito tayo sa Cabanatuan. Well, exactly San Leonardo pa lang naman. San Leonardo pa lang naman tayo. Welcome to San Leonardo. Dito pa lang naman tayo. Pero alam niyo naman, di naman nakalayuan dito ang Cabanatuan after ng San Leonardo. Is malapit na rin. So hindi naman natin kaya takboy nyo ng 8 minutes. No, pero nando naman tayo sa goal natin. Nasobrahan pa tayo ng traffic ko kanina. Pero nakuha pa rin naman natin yung goal natin. Noong yung kanina mga kabiyahe, ang dami natin na daanan ng mga bawang, sibuyas. Ngayon naman puro mais, no? Parang ang plano na natin ngayon mga kabiyahe is instead na pupunta tayo muna ng Old Gapan, ay dumiretso muna tayo ng Gabaldon. No, didiretso muna tayo ng Gabaldon. Para pag yung pauwi na lang, saka natin puntahan yung Old Gapan. Kasi mas maganda raw talaga doon ng gabi. Medyo may datingan kumbaga. Dahil nga bukas yung mga ilaw. Pero sabi nila mas maganda rin daw talaga ng gabi. So subukin natin. Pero ang ano natin is makahanap tayo ng makakainan along this side na lang sana, no? Kasi talagang gusto na natin kumain. Pero na dun eh. Kaso lumalampas tayo eh. Agad natin nakikita. Ayun no, Kambingan. Tatawid pa tayo. Sure naman na meron yan dito. Bila. Ano yun lang natin.
Vilma Store and Refreshment. Ay, ang ganda oh. Mga upuan na akala mo ano, pwedeng gawing parang canyon. Yung canyon inspired na ayun, gumana. Dahil hindi naman sila mag-ano eh. Pantay na pantay kasi yung speed nila halos eh. Ayun, abuti tayo ng Siyam-Siyam. Ako, napakabilis na rin pala tayo. Ganda kasi ng kalsada pagdating dito mga kabiyahe. Eh okay na yung kalsada. Pero doon talaga bago maggapan, eh bago pumasok ng Nueva Ecija, talagang napakapangit ng daan, no? Kaya nagkaka-traffic. Tutusin konti lang naman yung mga sasakyan. Kaso yung traffic nagmumula doon sa ano, nagmumula dahil sa bagal ng dahil sa mga lubak-lubak, no? Dahil sa mga lubak-lubak, kaya nagkakaroon ng build up ng sasakyan. Ayun. So gapang-gapang lang tayo dito. Ganda nung kasi oh. So balikan ko kayo maya maya mga kabiyahe. Stop recording. Guys, update lang. Dito na tayo sa papuntang Palayan City. Hindi pa rin tayo nakakakain. Ay nako. Nawimili tayo eh, kama motor. Ang ganda kasi eh. Imagine guys, ilang linggo tayong hindi man lang nakapagmotor, diba? So tagal ko na rin kasi bumalik uli dito sa papuntang tong daan na to. Gabaldon, pa Dingalan, no? Ang tagal ko na uli siyang gustong puntahan o balikan. Kasi nga nung mga una-una nating nagbablog tayo, so it's 1 year ago na rin siguro, no? Ngayon may video tayo, nagpunta tayo agad ng Dingalan. Yun yung actually kauna-unahan nating biyahe o kauna-unahan nating long ride, no? Ganda, grabe. Berdeng berde. So swabing swabe. Sulit na sulit. Sulit na sulit. O sulit na sulit ang ating biyahe ngayon mga kabiyahe. Huh? Kawala ng stress. Stress na stress kasi ako ngayong week na to. Ako ba kung bakit? Siguro mo dahil hindi tayo nakakakita ng bundok. Tayo nakakita ng nature. Therapy ko na kasi siya mga kabiyahe. Pag nadadown ako, pag may iniisip ka na so ito yung isa sa mga therapy ko talaga. Biyahe lang. Tapos kita sa tagal na nating hindi nakakapunta rito, hindi ko na malaman kung saan tayo. Pero syempre alam ko yung dating daan is diretso lang. So diretso lang tayo. Kasi hindi ko lang tayo kumain. Talagang gugutom na ako eh.
Ano tinda mo? Ha? Ah, Paris. May kape kayo? Sige, Paris na lang, yung may kanin. Gutom na talaga ako. Guys, kain muna tayo. Hindi na kaya ng pagkatao ko yung gutom. Kay ate. Ang sarap nung ano niya. Ang sarap nung Paris niya. Talagang malasang malasa. Kaya di tayo nagkamali ng paghinto dito kay ate. Dito lang siya oh. So may fuel, Cleantech, may gasoline station. Ngayon maggutom kayo, dang kayo dito kay ate. Dito lang sila oh. Lapit lang. Ay ate, kaway muna ate. Anong pangalan mo? Mayra. Ate oh. Extra na sticker. Salamat eh. So dito na mas magandang dumaan papuntang Gabaldon. Ay sige po. Opo. Eto na yan. Papalaw na lang sa YouTube. Opo, opo. Vlogger po kayo, no? Opo, opo. Sabi nga ng bata, Ay. salamat po. Opo. Sabi ko nga kay Kuya, matanda ka tabi ka. Oo, sa tagal ko na rin yung nag-ano, gusto ko talaga makakita ng vlogger. Kaya natanong nga yun. Ayan, naman. Ano pangalan mo te? Dennis po. Celis. Isa shoutout ko na lang kayo sa vlog ko. Opo. Ayan, para pag ano dito sila bibili sa inyo. Paano kuya sir, pagka po halimbawa iano kayo dyan, ito po yung pangalan mo. Opo, sa YouTube po. I-subscribe nyo lang tapos i-follow nyo yung all. Para kapag halimbawa in-upload ko to, manonotify kayo ni YouTube. Napapanoorin nyo na yung sarili nyo. Sige po. Sabi ni ate, dito daw mas magandang dumaan. Kaysa dumiretso pa tayo ng Palayan, dito na tayo dadaan. So dito tayo, doon tayo dadaan. Sige po. So yan. So dito na daw tayo dumaan. Sabi ni ate. Para daw mas maganda. Dito tayo dadaan. Ayun. Ang sarap nung ano nila, nung pares. Hindi nga lang siya sinangag pero kanin. Pero okay, masarap yung sabaw niya actually. Tapos yung laman talagang malambot. Sabi kasi ni ate, mas maganda raw dito dumaan dahil mas maganda raw yung mga tanawin. Eh syempre, dahil sinabi sa atin na ganun, eh alam niyo naman tayo, viewing ang ating biyahe, eh talagang ina-admire natin yung nature.
Dito tayo dumaan. So makinig. Makinig. Kasi hindi tayo nagmapa talaga eh. Para adventure lang talaga, no? Although medyo familiar naman na tayo kasi nakadating naman na tayo doon o nakapunta na tayo before. Kaso 1 year ago na yun eh. Sabi ko nga ang dami na bago eh. Kwentuhan namin ni ate kanina na ang dami na after a year meron ng mga dalawa agad doon na tawag dito, dalawa agad yung gasoline station. Dati dumadaan pa ako ng Palayan City. No, ngayon dito Santa Rosa. Ito pala sakop na sa Santa Rosa. No, dati ganun lang. Santa Rosa National High School. So dito maganda nga dahil maberde yung daan talaga. Sabi ni ate, mas maganda raw talaga yung kalsada rito. Kaya nagpasya tayo na dito dumaan. O, tingnan na lang natin. Good to know din talaga. So kaya masarap talaga makipagkwentuhan, no, sa mga lokal dito sa mga bayan-bayan na pinupuntahan natin. Dahil siyempre mas alam nila yung lugar nila eh. Sabi nga ni ate na pag pumunta nga raw sila ng Gabaldon, Dingalan, dito na sila dumadaan. Pero parang ewan ko kung saan sila rito nakatira. Somewhere lang dito daw eh. Kaya yun yung kwentuhan namin kanina. We decided din talaga na dito na umano. 760 25 kilos. So magkano siya lumalabas? 25 kilos ba yung ganun? O 10 kilos? So kung sa 20, oh mura nun ha, 760. Palagay kayo nung 20 kilos yun. So sana mamaya maano pa natin. Sana hindi natin natanong eh. Siguro yun. Kasi kung sa 10 kilos, mahal. Pero kung 20 kilos yun, halos para mga nasa 36 lang. So time check mga kabiyahe is 12:44 na. Siguro nasa Gabaldon tayo ng mga 3 gano'n. Tignan natin. Okay, balik ako kayo mamaya mga kabiyahe. Stop recording. Ayan guys, oh. Dito na tayo, malapit na tayo, Gabaldon. So konting ingat dahil matalim din yung twist dito. Ganda na. So, tumataas na rin tayo. Alam ko makakadiretso tayo ng Dingalan na mga kabiyahe.
ganda na rin ng ano rito talaga, kalsada na. Sementado kasi, kaya hindi siguro sila naapektuhan itong huling bagyuhan. Sementado pero kung ito ay tawag dito, asfalto, baka nag-ano na rin to. Marami rin nagbiyahe, marami rin tayong nakakasalubong. Pero mga galing sila ng Dingalan, pauwi na. Tayo gusto lang nating magmotor. Napunta tayo rito. Tayo nag-Infanta. Dapat mag-Infanta tayo kaso gagaling lang kasi natin. Sa Sabado kasi hindi ko mai-enjoy yung Marilaki kapag weekend. Dahil ang dami nga kasing nabiyahe. So hindi ko siya mai-enjoy. Kaya much better na dito tayo. At least dito maluwag ang kalsada. Sa pagdating dito, dahan-dahan lang dahil nga matalim din dito mga kabiyahe. Matalim din ang mga sigsagan dito. Huwag pa kasi siguro. Ang bengkingan dito ang mahirap kasi ngayon mga kabiyahe is yung mga tables, no? Kasi ang Dingalan ay quarrying area rin naman. So kapag may nakakasabay ka dito na truck at na-tsempo ka sa mga pebbles na nalalaglag, alam na. Nangyari na kasi sa atin dito yon mga kabiyahe. Kaya dobling ingat tayo. Bagay sa lahat naman ng biyahe, no? Kahit nasan ka pa, kailangan talaga ingat-ingat lagi. Stop recording. And twist dito, tapos mamaya isang mahabang diretso naman. So bumaba ulit. Oh grabe. Grabe Sa Laur na tayo mga kabiyahe. Welcome to Laur. Jesus, grabe Sa mga gantong lugar, napakasarap huminto. Napakasarap namnamin niya, no? Berdeng berde, kapalayan, kabilaan. Bundok to. Bundok dito, bundok sa harap. Kaya tumatagal ang biyahe natin sa mga ganyan. Na-appreciate natin yung lugar.
Ay, grabe, ganda talaga. Sana appreciate nyo mga kabiyahe yung tanawin. So ito yung fire station nila saka police station dito sa Laur. Ang ganda. Kabilaan kasi siya na palayan eh, mga kabiyahe. Kabilaang palayan. Kaya kahit saan mo ano yung mata mo, ituon yung mata mo, napakaganda. Masaya na yung bundok. Sierra Madre. Napakaganda. Kaya yung mga lokal dito talagang blessed na blessed eh. Sa ganda nung tanawin nila paggising sa umaga, sariwang hangin galing sa bundok pa, yung puno sinasalakupan yung daan na nagbibigay ng lilim, no? Napakagandang pakiramdam mga kabiyahe, grabe. Napakasarap na pakiramdam. Kaya ano pa mga kabiyahe, biyahe na hanggat kaya pa. O yan din ang inaano ko mga kabiyahe, hanggat kaya babiyahe tayo ng babiyahe. So Gabaldon is pakanan. So pakanan tayo dito mga kabiyahe. Sabihin hindi dito sa may 7-Eleven, kundi diretso lang halos Laur. Stop recording. Tama yan mga kabiyahe. Sinasabi ko na port na hintuan, diba? Kubo sa gitna ng palayan. Napakaganda. Talagang napakaganda. Nice. Sarap magmotor. Grabe oh. Pwede lang nakagan lang ako dahil dito maganda yung tanawin talaga sa right side natin. Yung bundok na sa harap natin mga kabiyahe. Kagandang pagmasdan, tunay mong larawan, inang kalikasan. Ang iyong kagandahan sana'y di magbago kailanman. Nais ko malaman mo, naging bahagi ka ng buhay ko. Iniibig kita, ibang kalikasan talaga. Napakanta pa ang daddy niya. Sino ba naman hindi mapapakanta sa ganyang mga tanawin? Para sa inyo na rin yung mga kabiyahe. Stop recording. Stop recording. So pangalawang tulay ito na daanan natin mga kabiyahe na ginagawa. Inaayos nila.
Hindi ko lang alam kung kailan pa yan. Kasi parang ano na eh, parang may katagalan na rin. Dahil tuyo na yung tinubuan na ng ano eh, oh, ng damo. Tinubuan na ng damo yung mga takba. Mabaga nito na to. Pero last year kasi nang dumaan tayo rito, wala naman yan eh. Ginagawa talaga siguro. Maayos sila yung tulay. Anyways, ayan ang bundok. Love you bundok. Parang bata eh no. Ay mga kabiyahe, oh, tingnan mo naman. Sino ba naman ang hindi may in love sa mga ganyang tanawin? Kasi luwit siya, hindi mo malaman kung nasa ano, may konti bang ulap, kaya ganyan ang kulay niya. No? Kakabighani lang talaga yung kalikasan. Ay, yan ang mountain view kasi nga mountain view talaga. Stop recording. Ayan guys, so palapit na talaga tayo ng palapit. So ito kahit medyo nag-ulan na is hindi pa rin maaning tubig. Oh, mababaw pa rin siya. Mababaw pa rin siya, kaso doon parang may falls, oh. Ang ganda. Ilog Bato. Ilog Bato Ferry. So ito yung Bungabon papuntang Baler. Ito yung Padinggalan. So kapag gusto niyo ng twist doon kayo dadaan sa Dinggalan. Dinggalan. Sa Bungabon. Ay, mga bata, mga lokal na ligo dito. Parang masarap na rin maligo kasi talagang medyo may kalabuan pa yung tubig. Pero parang may lalim na. Parang may lalim na. Stop recording. Ayan o si Damulag. Ay Damulag. Kasi malakas. Ayun pa. Nagpatropa sila. Dito lang sila nilagay ng konti. Ayun yung bata nilang tropa. Ng Kalabaw. Wow. May ganyan ba sa Maynila? Wala. So kailangan mo lumayo para lang makita yung mga ganyan mga bagay. Otherwise, hindi mo siya makikita ng personal. Ayan o. Di ba? Ang ilog na yan. So ibig sabihin, yung Kalabasa River is karugtong to. Kasi isang rombo lang eh. Di ba? Tingnan natin kung totoo yung tsuri ko. Maligayang pagdating. Bayan ng Gabaldon. Gabaldon. Ayan na. Ang Gabaldon. Ayan, karating na tayo sa Gabaldon. Huh? Ayan. Nakapag Gabaldon ulit tayo. Finally. Ito pa ba tayo? Hindi na. Pero palagay ko sarap din magkape dito eh. Stop recording.
Yan guys, tapos na tayo mga kabiyahe magkuha ng picture dun sa Gabaldon na welcome arc, saka dun sa Gabaldon marker. Nakakatuwa lang kasi it's been a while. 1 year, more than 1 year bago tayo nakabalik dito sa Gabaldon. So dahil nandito na tayo, diretsuin na natin ang Gandinggalan. 2:32 pa lang naman eh. So palagay mo na mga 3:30 na handun tayo. Not bad. Kaya naman siguro. The same time, matcha-charge na rin yung ating isa pang battery. Palit na tayo ng battery eh. Ito kasi medyo mahina itong isang battery na to. Medyo nagkamali tayo eh. Hindi na nagkamali. Kumbaga yung nabili natin is yung mababa yung amperahe. Kaya mabilis lang siyang malobat. No? Bilis lang siyang malobat. Anyway, pero ang gusto natin puntahan is yung falls ng falls ng Dingalan. Yung Dingalan Falls. Mas gusto ko siyang puntahan. Yung Pacific View Deck, hindi na natin yun pupuntahan kasi nakita na natin yun. Gusto ko talaga yung falls ng Dingalan. Mga kabiyahe, kung makikita nyo yan mga bato yan yung tinitinda dito. Kasi nga quarrying area dito. So marami nagko-quarry. Maraming magagandang bato na nakukuha, mga decorative na stone. So yun, balikan ko kayo mamaya mga kabiyahe ha. At katsa-charge lang natin ng ating isang battery na maganda yung amperahe. Tagal gamitin yun. Itong isa hindi natin tansyado pa to. Pang emergency kasi natin itong isa. Kaya sinacharge ko muna dito. Alright, so balikan ko kayo mga kabiyahe. Stop recording. So yun mga kabiyahe, medyo ginagawa dito yung daan, kaya one way siya. Pero dahil nakamotor tayo, pinayagan tayo. Pero talagang ginagawa yung kalsada. So mangyayari talaga niyan, ipunan. Medyo mahaba-haba yung traffic na yon kapag Pero dahil nakamotor tayo, ayun na. Napagbigyan. Pinagbibigyan yung mga motor. Dahil hindi nga naman ganun mamalaki. Kaya nakakagawa ng paraan. Kaysa nga naman makadagdag pa ng trapiko doon, pinapagaw nila yung mga motor, mga single. Kaya nakakadaan tayo. Pero as you can see, talagang medyo hindi natin akalain na ganito yung sitwasyon. Well anyway, andito naman na tayo eh. Andito na tayo, kaya tingin lang natin. Tsatsagain lang natin mga kabiyahe, dahan-dahan lang. Tsempuhan lang naman. Puhan lang. So balikan ko kayo mamaya mga kabiyahe. Ayun na yung bundok, tabi na natin. Balikan ko kayo mamaya. Stop recording. So guys, yan yung Calabasa River. Ayan Calabasa, mabuhay, Barangay Calabasa. Pero hindi yan, andun pa sa loob. So yun yung Calabasa River. Saan ang daan?
parang doon pa yung daan. Tanong lang natin kung bukas. Malabo talaga yung tubig. So yan yung Calabasa River. Medyo maano pa, malabo talaga. So pinakita ko lang sa inyo, total dinaanan naman natin. So bababa lang dyan mga kabiyahe, Calabasa River. May mga nagka-camping na rin dyan eh. Kaso parang hindi kasi sa, well, para sa akin lang naman parang di pa siya masyadong safe. Well, pero maganda yung Calabasa River. Tahan nyo na lang guys kung sa paglampas mo ng kaso ngayon, ginagawa yung mga kalsada mga kabiyahe. Kaya hindi masyadong ideal. Kasi medyo matagal din yung Atakan nung yung stop and go, medyo matagal din. Hanggang ngayon wala pa tayong nakakasalabay na galing sa likod natin. Stop recording. Stop recording. Ayan guys, so tignan nyo yung bundok kalapit-lapit sa atin akin. Ganda ng bundok, grabe. Talagang napakalapit natin sa nature mga kabiyahe. 8 kilometers na lang, nasa 8 kilometers. Ano ka lang, hindi ko nakapansin. Grabe parang sa Marilaki, Lagusa, kala mo wala nang daan kasi pababa yung daan kanina. Wow, grabe. Time check 2:49. Grabe yung nandun. Sus, ang ganda nakikita nyo lang sa personal mga kabiyahe. Akala mo yung abot kamay mo yung bundok, ganun, parang gaganunin mo
Grabe, lilim. Slow down daw tayo. Slow down. Bridge gap ahead. Yun. To ilog din to. Yun oh. Ano mga kabiyahe oh. Talagang parang kinukuha rin nila. Nilalaliman nila. Yun guys oh. Tingnan nyo. Diba kompleto? Ilog, bundok. Naayos talaga nila. Naayos nila, grabe. Sigurado yan, mas gaganda tong lugar na to. Ayan oh. Doon malakas na eh oh. Parang ang sarap dyan oh. Parang ang sarap. Ang daan niya is dito sa kabila. Tapos bababa ka dyan. Saan ang mga cottage? Wow. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Ah, paltik.
Grabe. Stop recording. Ito na tayo guys. Papanik na tayo ng Pacific View Deck muna. Kayang-kaya yan, ibuhawi natin. Ako. Lakas yung motor natin, driver lang mahina. Ha? May 50 nga si Buhawi oh. Ah! Taas, ang tarik. Dahan-dahan ang higa. At mabuhangin talaga mga kabiyahe. Kaya dahan-dahan lang tayo. Siyempre priority pa rin natin is yung ating safety. Dami kasing siguro yan nag landslide. Ang kasagsagan ng bagyo, nag landslide siya. Grabe, nasa gilid tayo ng bundok mga kabiyahe. Literal na nasa gilid tayo ng bundok. Panik oh. Nakasal ka ni Buhawi. Hindi pa naka full throttle yan mga kabiyahe. Dito grabe siko. Tarik na. Siko pa. Grabe yung padik na yun. Hindi kasi tayo masyadong nagbe-banking mga kabiyahe. I will not take that risk. No? Pwede namang bumagal. Kahit sabihin mo marunong tayo ng counter steering, mas mainam na yung safety tayo. Pero grabe talaga dito sa papuntang Pacific View Deck. Matindi talaga yung ahonan na yun doon. Basta hindi naman tayo nababahala sa ganun. Mas matitindi pa yung pinanik namin ni Buhawi dyan. Nasubok na natin ito si Buhawi. Mga kabiyahe, hindi yan check engine talaga ha. Kasi yan talaga dapat 7,000 ang next change oil ni Buhawi. Dahil nag-change oil tayo sa kanya ng 5,500 siya, no? Plus 1,500 is 7,000. Hindi lang na i-reset. Kaya nung dumating yung 6,000 niya, lumabas yung change oil niya. Yan yung dagat na yan mga kabiyahe. Dagat na yan.
Meron naman diyang ano na hindi tayo pupunta ng Pacific View Deck kasi bayad tayo ng ito. Dito lang tayo kukuha ng footage natin mga kabiyahe. Ayan o, view deck naman yan eh. Hindi natin alam kung magkano. Diba ang ganda? Ayun yung parola. Ito yung parola. You know. O kung nakikita nyo yung parola. Kasi yun yung maliit na mga isla-isla. No? Yun pala. Pwede pala dun eh. Tatay. Pwede pa tayo magkape dun. Tayo nakakapasok motor? Babayad ka, oh. Entrance fee. Opo. 30? Ayan. Sa labas lang po. Kabila pala yun. Hindi na tayo tumuloy doon mga kabiyahe kasi hindi mo pwedeng ipasok yung motor. Grabe. Lawak ng dagat talaga, no. Tagal natin naging mandaragat. Kasi yung kulay niya, napakaganda ngayon pagkatapos talaga ng bagyo. Ang ganda ng dagat. Ay, naka. Talaga yan. Ito yung ano, tawag dito. Grotto. Grotto na ang mahal ng bayad. Ito. Hindi. May kape kayo, te? Kape? Kopi ko brown. Stop recording. Yan, mga kabiyahe. So, pababa na tayo. Hindi na tayo pumunta sa grotto. At hindi naman worth. Mahal eh. Sa isang grupo to mga to. So, yun. Worth it naman itong biyahe natin. Di ba? Tukarit.
kung gaano ka ano yung dagat. Gaano siya kaganda. Mga kabiyahe. So yung marami talaga nagpupunta rito na ba-burn out dahil dun sa gastos. Kasi nga lalo kung first time, tapos hindi sanay makipagtawaran. Eh syempre, yung mga tao rito gusto rin kumita, di ba? Kasi turista ka eh. Turista ka. So one way na para makatipid ka is yun nga, kailangan marunong kang makipag huddle, diba? Marunong kang makipagtawaran, deal. Actually kanina may in-offer sa atin na, kasi option naman talaga natin na dito matulog, no? Pwede inaalok ako ng una 1.5 hanggang naging mayroon ng 1,000 na nag-offer. Pero hindi natin ano yun eh, hindi para dito sa Dingalan, no? Kasi sa totoo lang mga kabiyahe, yung 1,000 na yun eh napakamahal nun. Hanggang may in-offer na 500 na lang tent. Goods naman tayo doon, kakamping tayo eh, diba? Kaso hindi naman tayo decided na kung dito tayo matutulog o hindi, diba? Sana pagbigyan natin yung sarili natin today na ano ba yun, kabiyahe, pag-unwind. Eh goods na ako dun. Pwede naman na tayong bumalik ng Manila. Pwede na tayong kung saan ba pumunta. Medyo nai-stress talaga ako kasi ngayon. Kumbaga parang malungkot ako. Yung ganun, yung pakiramdam na yan. Alam ko lang yung makakapagpalimot sa akin ng konti is yung mag-rides ko. Kaya nag-rides tayo. Ano kayo na re-refresh ka, para bang nagre-reboot ka ng sarili mo. So ngayon masarap, okay na yung pakiramdam natin. Maganda na yung pakiramdam natin ngayon. Baga goods na yung pakiramdam natin ngayon. Okay na tayo, okay na ako. Mumuhunan ka lang naman ng oras mo, konting pagod, diba? Tapos gasolina, konting pagkain, okay na ako. Okay na ako. Pwede na nga ako pumunta uli ng Antipolo eh. Wala yan oh. Imagine dito ka galing sa north, masupunta ka ng Antipolo. Pwede naman, bakit hindi? Time is 4:08. So makakalabas tayo dito hanggang Bungabon siguro, hanggang Gabaldo 5:00, mga ganyan. Mas nga, di ba, matraffic yung palabas. Yan landslide yan eh. Nag-landslide itong nakaraang bagyo. Kaya inaayos nila mga kabiyahe. Ayan Imagine that.
So kaya kailangan pag pupunta kayo rito, medyo ingat lang konti. Make it sure yung inyong mga brake ay 100%. No? Saka huwag niyong pabayaan na yung ating motor, especially kung naka-scooter ka, na mag-neutral. Kasi kawawa naman yung ating brake. So ano lang, pitik-pitik lang. Yung brake sa harap yung medyo, sa akin yun ang mas ginagamit ko kasi pagpababa. Pero ano lang, yung sakto lang. Actually, kita nyo, isang daliri lang yan. Yung para lang hindi mag-neutral yung ating makina. Always be safe. It's better to be safe than sorry, sabi nga. At of course, syempre, lagi tayong naka full gear, no? Riding pants, riding jacket, helmet. Nakabalaklava tayo ngayon mga kabiyahe dahil yung pawis kasi pag nadano sa helmet talaga, karabing maango. Hop hop hop. Maango tayo. Actually, nakabalaklava na nga tayo pero ganun pa rin. Talaga yung amoy ng araw, amoy ng kalsada, nasa iyo lahat eh. Kaya may dala tayong cologne. Pang lang. Panlaban lang sa di kaaya-ayang amoy. Ayun, palabas na tayo. Dinggalan mga kabiyahe. Siguro magkwentuhan na lang tayo na magkwentuhan, no? Basta ako, okay na ako. Okay na ako mga kabiyahe. Ito talaga yung ko eh. Wait, exit. Boss, dito daan palabas? O dito rin? Paras po. Parehas lang. Thank you. Ayun. Puro pa rin tayo nung old school ng pagkuha ng direksyon. Tapos kahit paano may nakakausap ka, di ba? For the past few days kasi mga kabiyahe, halos hindi ako nagsasalita. Talagang tinamaan ako ng depression. Alam mo yun? Pero syempre nilalabanan natin yun eh. Nilalabanan natin. Hindi pwedeng depress ka na lang, di ba? Hindi pwede yung ganun eh. Tatamaan ka pero lalabanan mo syempre. Kaming mga batang 90s, ganyan kami. Hindi nasusubok basta-basta. Hindi sumusuko basta-basta. Ewan ko sa feeder line na to, kung feeder pier ba to? Sa feeder? Kung nakakapasok. Mukha naman, Dingalan, Aurora. Ayan o, Dingalan, Aurora feeder port. Nakakapasok siguro. So tingnan lang natin. Tingnan lang natin. Ganda kasi rito. Yan, mga lancha na lalaot dyan. Diba? Mga papalaot dyan mga yan, mga kabiyahe. Pakaganda. Pakaganda. Ay, may nagja-jet ski pa doon, oh. Pang!
Tayo ng picture dito. Grabe guys, oh, Dingalan Port. Napakaganda. Baka ganda. Teka na. Let's go na. Nakapasok naman dito. Kala ko nung una bawal. Hindi pala. Ito nakapasok naman. Diyan yung mga pumupunta ng Batanes of these. Kaso as far as I know, kailangan mo muna dyan magpa-register sa kanilang tourism office ng Dingalan bago ka makapag makapaglayag. So talagang puspusan ang pagsasaayos nitong Dingalan. Kasi nagiging ano talaga siya talagang tourist spot na siya mga kabiyahe. So you're aware of, diba? Ang dami nyo naman ang napanood sa Dingalan, sa YouTube about Dingalan, no? Yung Dingalan Falls hindi na natin mapupuntahan, sad to say. Kulang tayo sa oras, pero babalikan natin. Babalik tayo dito. Yun agad ang rorombohin natin. Kasi yung malapit lang pala ito sa marker ng Dingalan, yung I Love Dingalan. Actually doon, may lodging house. May lodging house doon. Pero parang hindi hindi kasi siyempre inaano natin yung budget natin mga kabiyahe, hanggat maaari. Hindi kasi natin tala yung natin talaga, yung ating tent o yung ating camping gears para sa biyahe na, no? Talagang sulang natin bumiyahe ng bumiyahe, motor na magmotor tong araw na to. Dito tayo dinala ng ating motor. Kaya okay na, goods na ako, happy na ako ulit. Sabihin, tatagal na naman ako ng 1 linggo nito. Hindi na-reset ka kasi. Na-reset ka. Pakalaking bagay pag nare-reset ka ng ganon. So hindi tayo magbabypass sa Pulilan, mga kabiyahe. Magdidire-diretso lang tayo ng MacArthur Highway.
Ng MacArthur. Oo, sabihin lalabas na lang tayo dun. Hindi tayo pupulilan. Hindi tayo magbabypass dahil madilim. Doon tayo sa doon tayo sa saktuhan lang ang takbuhan. Nasa na ba tayo? Dito. Dinggalan Park. Dito ba tayo dumaan kanina? Alam ko dito eh. Dito na yun eh. Boss, dito na yung pag-Gabaldon, ano? Apo, yan. Diretso lang na Gabaldon. Kaya tama tayo. So lang natin makasigurado. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Right. So yun guys, palabas na tayo ng Nueva Ecija. Dito na tayo sa Gapan Welcome Arc. So pag pauwi ang tawag. Thank you Arc. Ano ba yan? It can be. Tapos ito na rin yung Nueva Ecija Welcome Arc na ngayon sa atin ay nagpapasalamat. So thank you Arc. Right, so yun mga kabiyahe, tagumpay naman yung ating naging lakad. Galing Dinggalan, pero samahan nyo pa rin ako ngayon dito sa ating biyahe pa uwi naman ng Maynila. So from Dinggalan, ang last video natin doon I do believe is summer na lang Gabaldon, Calabasa River, tapos Gabaldon. Tapos hindi na tayo nakapag-video dahil nga nalobat parehas, tapos yung isa hindi pa siya fully charged. Pero ginawa natin is ginamit pa rin natin. Konti na lang naman. Well, yan. Yun ang nangyari. Pero napakaganda nung ating naging biyahe, mga kabiyahe. Walang hassle, sakto lang, masaya lang. I mean, masaya ako. Sana kayo din. Sana kayo din. Kasi talagang nawakawala ng stress itong pagbiyahe-biyahe, pag-motor-motor natin. Kasi ako nawawala yung aking ano dyan,
Ang hindi ko lang maano ay itong ating MDL, bakit nakakanan? Hindi siya magparehas ng ano. So yun, kaya ayusin natin mamaya. Ito sigurado to. Pauwi to ng Maynila si Idol. Wala, hindi natin siya pwedeng sabayan kasi risky yung kanyang ano, style. Tayong ano, dito lang naman tayo, dahan-dahan na lang naman tayo dahil of course gabi na. Kaya maraming salamat mga kabiyahe dahil sinamahan nyo ako sa ating biyahe. So ako naman ay nakikiusap sa mga napadaan sa ating channel. At kung nakarating kayo dito sa parte na to, ayun, kung maaari ay please do like, share, and of course don't forget to subscribe and hit that notification bell. I-all nyo lang po para every time na meron tayong upload, kayo po ay mano-notify ni YouTube. Right? So again, ako po ang inyong lingkod, biyahe ni Dad, ang daddy ng bayan. The great one. Bye now. See you nga po pala sa next upload natin. Stop recording.